everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, top 10 natin dito sa Miss Universe Philippines for 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan at solid na makamamasam dyan, laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre bago ang lahat, gusto ko muna mag-shoutout sa mga kaibigan natin. Kay James Baluyot, Ronnie Guevara, Claire Ingles, maraming salamat. Ricardo Jr. Quinyosala, thank you. Robert Casanyas, maraming salamat. Ronel Nunez Makatangay, maraming salamat. And then of course, andyan din si Barbet Elizalde, Cesar Anyo Nuevo, and then Snake Gem, Russell 2016. Syempre maraming salamat din kay Lara High 5 Key, thank you. And then kay Jervin at Carlo Magat, maraming salamat. And kay Mads Vlog, thank you. Bobby Rodriguez, and then of course baka makalimutan ko si Living the Maverick, thank you so much. Dr. Glenn Pascual, maraming salamat. And then of course baka makalimutan natin si Jervin and Carlo Magat, thank you. At saka syempre si Attorney Cornelo Dilag and si Maverick, Madam Henrietta Solidad and Jenalina Paton, and then si Perfecto and Sean Jr. Thank you. At Brent Baluyot. Ayun. So maraming salamat sa inyo sa suporta at pagmamahal. Ngayong araw na to pag-uusapan natin, syempre it's about Miss Universe Philippines. Yes. So talagang nakikita natin medyo masikip ang top 10 para sa mga kandidata. At aminin man natin o hindi, itong taon na to na talagang balanse talaga ang naglalaban mula sa mga bagong kandidata at saka sa mga veterana. At hindi lang yan, medyo masasabi ko itong taon na to na ang hirap pumili talaga kasi maraming magaling sa totoo lang at dominante pa rin talaga ang mga front runner. Kaya malakas pa rin ang kutob ko na pwedeng ang manalo ngayong taon na to ay mula sa mga front runner candidates. Pero syempre banta talaga ang mga baguhan dito, di ba? So medyo ang hirap balansehin pero magbibigay ako sa inyo ng top 10. I-share ko sa inyo yung top 10 ko na nakikita ko na talaga naman ako itong mga kandidatang to in fairness sa kanila palaban. So medyo ang hirap mag-isip kasi may mawawala, may mga talagang kandidata ka na gusto mo i-save pero hindi mo talaga sila kasi iba yung laro na nakikita natin Pero sino-sino nga bang mga kandidata ang nakikita natin na possible pumasok sa banga o pumasok sa top 10 list ng Miss Universe Philippines 2025. So ito lang guys yung akin So isa sa mga nakikita ko para sa number 10 spot, syempre si Iligan City. Yes, si Iligan City, in fairness sa kanya, maganda ang nakikita kong laro ni Iligan dito sa competition na Miss Universe Philippines for 2025. At talaga naman yung beauty niya sumasabay talaga sa lahat ng kandidata mula doon sa mga galawan niya, styling niya at sa mga paandar niya. In fairness kay Iligan City, nakikita ko na isa talaga sa mga pwede at possible na makapasok sa top 10 ng Miss Universe 2025. And then para naman sa number 9 spot natin, syempre pasok ang beauty ni Pasay. Yes, kung ganda ang pag-uusapan ay nako talagang hindi magpapakabog ang ganda ni Pasay. Kaya lang medyo nako-confuse lang ako sa kanya minsan kasi iba yung nakikita ko minsan sa ibang video, iba yung nakikita ko sa photo. Sa madaling salita, hindi siya photogenic kaya ito yung medyo worry sa akin. But kung ganda, height, talaga namang winner. Pwede tong pang Miss World kung sakasakali, di ba? So, yun. So, I'm so excited for Pasay ko anong ipapakita niyang laro. Pero for now, pasok siya sa aking top 10 list para sa number 9 spot. And then, para naman sa number 8 spot, syempre, hindi mawawala ang pambato ng Bohol. Yes! Nako, medyo nakakatakot to si Bohol. Kasi, sa totoo lang si Bohol,
very dominant kung paano maglaro dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Very strong. At talagang masasabi ko, nako, complete package kasi bukod doon sa may ganda, talino, ganda ng katawan, talaga namang masasabi ko, pang Miss Universe din ang datingan. Pero medyo nag-aalinlangan lang ako sa kanya, sa kanyang mga galawan. Kaya parang iniisip ko, siguro kailangan niya talagang mag-focus doon para mas more talagang makita natin yung kanyang magiging compete dito sa Miss Universe Philippines. Pero ngayon, para sa akin, number 8 spot ang pambato ng Bohol. And then, of course, hindi mawawala sa listahan natin ang pambato ng Baguio para naman sa number 7 spot natin. Si Baguio, aminin naman natin, iba talaga ang ino-offer niya dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Yung from the beginning pa lang talagang malalagay mo na kagad siya sa mga listahan mo dahil sa ganda na nakikita mo sa kanya. So, waiting ako sa mga susunod niyang pasabog at paandar sa competition na to. Pero isa si Baguio sa mga maituturing ko mapaglarong kandidata dahil iba talaga ang ino-offer niya. Sobrang lakas ng dating niya, no? So, yun. Kaya para sa akin, number 7 spot, Baguio City. Yes! Para naman sa number 6 spot. Naku, sa number 6 spot ko, medyo nahirapan talaga ako dito dahil isa siya sa mga maituturin nating malakas na kandidata. But for now, ilalagay natin sa number 6 spot si Sinuluang Laguna. Yes! Nako, si Yana Aduana. Si Yana Aduana, in fairness sa kanya, isa siya sa mga maituturing natin total package candidate mula doon sa beauty, height, and body. Talaga namang masasabi mo palaban. At don't underestimate yung kanyang kakayahan dahil medyo nakakatakot talaga. Medyo maraming nagsasabi na dapat si Liana pumunta talaga sa Miss Grand kasi yung galawan niya pang Miss Grand. Hindi ko alam guys kung ang mga ipinapakita niya ditong galawan ay pasok nga ba talaga para sa Miss Universe, pero para sa akin ang nakikita ko sa kanya, anytime pwede siyang makasungkit ng corona. So, depende na lang yan sa magiging desisyon ng hurado sa kanya. But for now, number 6 spot, Sinuluang Laguna. O, diba? And then, of course, para naman sa number 5 spot, Sultan Kudarat. Aminin natin si Sultan Kudarat, iba talaga ang laro sa competition na Miss Universe Philippines ngayon. Medyo nakakatakot to kasi alam natin na may ino-offer talagang galing, ganda, diba? At talino. So, kung Q&A ang pag-uusapan, alam natin na very strong ang pambato ng Sultan Kudarat. At in fairness sa kanya, isa siya sa mga nakikita ko talaga ng matindi ang laro ngayon dito sa Miss Universe Philippines. But for now, para sa akin, number 5 spot, Sultan Kudarat. Diba? And then, para naman sa number 4 spot ko, syempre hindi mawawala ang pambato ng Taguig na si Katrina Ligado. Yes, Katrina Ligado. Isa siya sa mga talagang tinitignan ko yung beauty, galawan. Ay nako, ang kulang na lang sa kanya yung makita ko kung paano siya sumagot. Winner na. Si Katrina Ligado, isa din sa mga maituturing mo na pwede ding maging Miss Universe katulad ni Sinuluang Laguna at Sultan Kudarat kasi talagang andoon yung katangian sa kanila at ang lakas, di ba? So, nandoon tayo na waiting tayo kung ano nga ba ipapakita ni Taguig dito sa competition. Kung siya na nga ba. Pero para sa akin ha, ang lakas na itong maka-corona. So, nangangamoy corona talaga siya. Either na pwede nga makuha ang Miss Universe Philippines or pwede din siya maging supranational natin para sa susunod na taon. So, tingnan natin kung ano nga ba ang kahantungan ng laban dito ni Taguig. But for now, number 4 spot, Taguig. Diba? And then, of course, hindi rin magpapahuli ang pambato ng Muntinlupa. Yes! Winwin Marquez. For me, number 3 spot si Winwin Marquez. Complete package si Winwin Marquez sa competition na to. Talino, body, beauty talagang nandoon. Saka kung paano talaga to i-present ang kanyang sarili ay talagang masasabi ko, reynang-reyna ang dating. Yes! Pero nandoon ako sa part, siya kaya ang hinahanap talaga ng Miss Universe Philippines dahil kung naghahanap ang Miss Universe Philippines ng mother or isa na mga i-represent natin na, alam mo yon katulad ng
na-represent na ng Venezuela at ng Colombia, ay si Winwin ang pantapat natin dyan. Maaaring sa kanya mapunta ang corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines, pero depende pa rin sa laro na ipapakita niya sa competition. But for now, para sa akin, isa siya sa mga itinuturing kong malakas at talagang beat to crown ang pambato ng Muntinlupa City na si Winwin Marquez. So tignan natin sa mga susunod na araw kung aangat nga ba talaga ang mga laro ni Winwin sa competition ng Miss Universe Philippines. And then, of course, hindi din nagpapahuli para sa number 2 spot ang pambato ng Laguna. Yes! Laguna. Nako, napakalakas ni Eloisa. Kasi kung titignan mo si Eloisa, siya talaga ang tinutukoy na pang Miss Universe Philippines. Kasi kung titignan mo, Filipina Beauty, ang haba ng mga biyas, para siyang pinagsamang Bea at Ariela Arida combination. So natutuwa ako kasi malakas ang laban, magaling yung styling, magaling yung team na meron itong si Eloisa, magaling silang maglaro. Pero syempre, depende pa rin sa magiging sitwasyon kung ano nga ba ang kahantungan ni Eloisa ngayong taon na to. Pero isa siya sa mga tinuturing ko na possible talagang manalo ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Hindi imposible at hindi ako magugulat kung siya ang mananalo dahil Diyos ko naman, nakikita naman ninyo, Diyos ko, kung paano gumalaw to, nakakatakot. Actually, isa siya sa mga tinik talaga sa lahat ng kandidata dito. Kumbaga sa mga baguhan, maliban kala Bohol, Pasay, Iligan, si Laguna ang nakikita ko na talagang, alam mo yon, na tinik sa lahat ng frontrunner na malakas. Siya talaga ang pwedeng gumiba sa mga frontrunner. Kasi nasa kanya yung katangian na tinatawag na Miss Universe Philippines. Ang tanong, maibigay kaya sa kanya to? Kasi diba last time yung kay Krishnan Gravides, ganyan din. Talaga si Krishnan talaga ang tinik sa lahat. Pero hindi nakuha ni Krishnan ang corona ng Miss Universe Philippines. Napunta sa kanya ang Miss Charm. So tignan natin kung Universe nga ba o Charm ang ibibigay kay Laguna. So, yan. And then, of course, para naman sa number 1 spot natin, aminin man natin o hindi, isa talaga si Atisa Manalo, ang Quezon Province na talagang masasabi natin na possible din talagang makapag-uwi ng corona ngayong taon na to. Yung iba nakukulangan sa galawan ni Atisa, pero para sa akin, tamang timpla ang ipinapakita ng isang Atisa Manalo ngayon sa kompetisyon kasi nagpapakatotoo siya ng bonggang-bongga. Simplihang galawan, very Atisa Manalo, at hindi gigil na gigil. Kung ganda ang pag-uusapan, wala tayong pag-uusapan dyan. Kung talino ay marunong naman ang isang Atisa Manalo. Kung sasabihin mo total package ba si Atisa Manalo, oo naman. At talagang magugustuhan to sa Miss Universe kung sakasakaling siyang ilalaban natin sa Miss Universe. But for now, ang nakikita ko dito sa laro ni Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines ay very safe ang datingan. Yung tipong hindi nagigigil, tamang timpla, tamang galawan. So tignan natin kung ang diskarte nga ba ng Atisa Manalo ngayong taon na to ay obra nga ba para sa laro niya dito sa Miss Universe Philippines or masisingitan siya ni Laguna. Kasi si Laguna talaga ang isa sa mga matinding kalaban niya. Bukod doon kay Winwin, kay Sultan Kudarat, Taguig, Sinuluan Laguna na magagaling sa Q&A, ay si Laguna talaga ang nakikita ko na pwede talagang pumatik para sa kanyang pangarap na maging Miss Universe Philippines. Pero ang tanong, magpapapitik kaya ang Atisa Manalo ngayong taon na to? So yan yung abangan mo. So yon. So for now, ito ang aking top 10 na i-share ko sa inyo. So guys, so syempre iba-iba tayo ng di ba, ng analysis dito or iba-iba yung mga nakikita natin. Pero syempre ito yung akin. So abangan natin sa susunod nilang mga event at pwedeng magbago ang mga listahan natin dito sa top 10. Pwedeng may umangat, pwedeng may mawala, pwede din naman
manatili sila sa kanilang mga posisyon. So, tignan natin guys, after Boracay, kung mababago nga ba ito, di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. Thank you guys. Thank you.